Today po, ito po yung progress namin for this week. Today po is October 29. So, dito po sa login page, may nakalagay po OLMS login. Tapos, pwede po tayong mag-login here. And then, ito po yung sidebar. So, ilalagin po natin ngayon si student muna. Once na-sign in na po, ngayon po sa progress namin sa student, we can browse book catalog para makapag-borrow. Ayun po, meron po siyang available. Means ng borrowed, hindi na po siya available and then available pa po to. Then go with sa home. Tapos, dito, nakapag-borrow na po siya ng isang book na status niya return status return, and wala siyang penalty. Check niya po dito if meron siyang penalty and yung status ng mga hiniram niyang books. Then, pag nilog out naman po siya, nilalagay na log out successfully. Yun lang po yung sa student. Next, doon naman po tayo sa librarian. Maglalagin lang po tayo ng librarian sa username, then sa password. Librarian din po. Tapos po dito, pwede ka pong mag-delete. Diyan po makikita yung mga recent borrowings. Kung na-borrow na po ba yung, pwede mo po siyang i-mark dito kung na-borrowed na po siya, kung lost siya, or kung nabalik na siya. Tapos kapag ka naman po late siya, i-mark mo po siya dito as late. Tapos, magkaka-penalty po nun siya. Tapos kapag ka naman po, ayun po yung penalty. Tapos po kapag ka po loss, i-mark mo lang po siya as loss. Tapos may lilitaw po siya na sa status na loss. Next, dito naman po tayo sa Browse Book Catalog. So dito po, makikita po natin yung kung pwede po siyang maborrowed, kung available po siya or hindi. Tapos kapag ka naman po nag-exceed na po sa copies yung book, hindi na po siya pwedeng maborrowed. Ayun po, not available po yung nakalagay doon. Tapos kapag ka po, ayan po. Next, dun po tayo sa view borrower records. So dito po, pwede po tayong mag-view ng student records sa mga na-borrowed po nilang book. Next, doon naman po tayo sa My Report and Analytics. So dito po yung daily records. Ayan po, meron po siya ditong monthly reports, daily return books, daily loss books. Tapos meron din pong collected penalties dito. Dito po, ito total niya po kung magkano po yung na-collect niyo po na penalties. Tapos meron din pong unpaid penalties, most borrowed books, nakalitaw din po dyan, tsaka yung active users po. Tapos dito naman po sa trends, ito po yung pinaka-summary po ng lahat. Next, dito naman po tayo sa books. Ito pong books, ito pong feature na to, available lang po siya kay librarian. Dito po, pwede ka pong mag-add ng book. Ayan po, yung book title, publisher. Tapos po, kapag po na-add mo na po siya, pwede ka rin po ditong mag-delete ng book. Tapos po, sa dashboard, ayan po, yung kanina po. Then, log out. Yan lang po yung kay librarian. Next naman po is yung kay admin. So, lalagay po natin yung username is admin, pati yung password, admin. And then, ito po yung mga features na makikita nyo kay admin. Una is sa mga users. So, dito po,
makikita po natin kung sino yung mga users dito. So, pwede po tayo mag-add ng mga users, kung ano yung password nila at kung ano po yung role nila. Pwede po sila admin, librarian, or student. And then dito, pwede din po nating i-edit yung mga ano nila sa kanila. And kung pwede tayo mag-update, pwede din po tayo mag-delete. Next is sa book categories. So dito, pwede po tayo mag-add ng new category para sa book. And then, pwede din po tayo mag-delete and edit. Then next, sa mga authors, pwede din po natin sila i-manage. Like, dito po, pwede po tayo mag-add ng new authors. And then, pwede din tayo mag-edit. Tapos, pwede din nating i-delete. So, next naman is sa mga publishers. Pwede din natin sila i-manage. Pwede din tayo mag-add, edit, tsaka delete. Library Information Management. So, dito po, admin lang po yung pwede mag-access nito. Makikita natin kung pwede natin palitan yung main location, tsaka yung hours kung anong oras ka pwede maghiram ng libro sa library, kung ano po yung limit na pwedeng hiramin ng student, tapos yung borrowing limit sa librarian. So kapag ka po lumagpas ka po sa borrowing limit, may penalty po yun na 20 pesos pag lumagpas ka na dun sa borrowing time, and then mag-a-add yun ng 5 pesos per day kapag ka hindi pa nababayaran. And yun lang po. Amen.